Alright mga kaibigan, meron na naman po tayong panonoorin na balita, no? Komento sa mga nangyayari po ngayong mag-e-eleksyon. Galing ito sa Taong Kalye, kapapasok lang mainit na sagutan ni BP Sara at Claire Castro. Yan, yung sinabihan ni BP Sara na magpinsan. Pero sabi ni Claire, hindi daw sila magpinsan. Ang kulit ang butik. Ito yun mga kapatid. Kapag sinabing anti-Claire, ayun na. Gumaganda na yung mood ko. Dahil pag napapanood ko siya, natutuwa ako sa mga dahilan niya. Yan. Claire Castro uminit. Yan. Ewan ko kung anong klaseng init dito. Baka yung sagutan mga kaibigan. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, simulan po natin ito ng sabay-sabay. Panoorin po natin. Bigyan natin ito ng opinion mga kapatid. Nasa description yan, yung Taong Kalye na yan. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. At syempre, mabagal ba internet mo? Lagi kitang pinaalalahanan. Magpalit ka na kung mabagal. Ito po ang fiber ni Juan. Nandyan ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Yan. Kontakin nyo na. Sayang yan. Mabilis ang internet nila. Okay, i-play na ho natin. Anong meron dito? Eto, magandang pag-usapan po, Ito hong palitan po ng mga maanghang na salita, Kita Sa yung pagitan ho ni Vice President Sara Duterte at Undersecretary Yes. Claire Castro ng Presidential Communications Office, Actually, nag-ugat po ito mga kabida, sa issue ho ng prime water ng mga VDRs. Okay? Dyan, banda sa Bulacan, meron. Paano kasi ng gobyerno na imbestigahan po itong Prime Water Infrastructure Corporation, Wow! Oo naman. Pero kung talagang sincere sila sa pag-iimbestiga ng water na yan, dapat nung hindi pa eleksyon, matagal na may problema dyan eh. Sa patubig-tubig na yan, tas ang mahal-mahal pa. No? Kung talagang sincere kayo dyan, dapat nung hindi pa eleksyon, binanatan nyo na yan. Diba? Bakit ngayon kayo nagngangangaw, ngayon nagkakadikit na si BP Sara at saka po ang bilyar. Ang galing Yung mga tactic ang ganyan no? Hindi na ba kayo nagsusuya sa mga nasusuya? Kung nagsasawa sa mga ganyang style? Kitang-kita na ng mga tao Dahil sa samot-saring reklamo, mula sa mga customers na hindi daw maganda yung serbisyo at mahal daw yung rate. Alright? Now, nung tinanong po ng mga reporters, ito hong si VP Sara patungkol ho dito sa plano hong investigasyon, sumagot po itong si VP Sara mga kabida na inaasahan na raw nila yan. Kasi ho, alam naman po natin yung stance po ng mga Villar, patungkol ho sa politika. Lalong-lalo na po sa issue po ng BBM at saka Sara Duterte, sila po ay malinaw na supporters ng mga Duterte. Although ito hong si Congresswoman Camille napabilang po sa alyansa, pero ang problema lang po dito nagpa-endorso po ito sa mga Duterte, kay VP Sara po mga kabida. Ayaw nila ng ganon. Ini-endorse ng taga-kabila, BBM, bagong Pilipinas. Tapos ini-endorse pa ng mga Duterte. Ayaw mo nun? Putik niyan. Yung mga taga-suporta ng ating BP Sara, susuportahan niya si Villar. Tapos susuportahan din si Villar ng taga-BBM. Ayaw nyo nun? Mas malakas mananalo. Para naman tayong mga bata nito. Ako lang, sir, wala naman tayong samaan ng loob. Kapag in-endorse siya ni BP Sara, mas lalakas. Bukod sa malakas na sa akala ninyo. Ayaw nyo nun. Yan tayo Ang gusto lang naman nila, sige, dumaan muna tayo sa standard. Ang gusto nila, manalo, mapaglingkuran ang taong bayan. Tapos ngayon, dahil nga madikit na silang dalawa ngayon, Villar tsaka Duterte, taga-suporta pala dati pero nasa alyansa ninyo, tuwan-tuwa siguro kayo, tapos biglang naging magdikit pa rin sila, siguro naguguluhan na kayo. Pero yung tubig-tubig na yan, noon nyo pa sana ginawa yan. Hindi yung ngayong eleksyon. Alam nyo kung ano dapat ang problemahin natin ngayon. Yang nalalapit na tag-ulan.
Banat tayo ng oh, lagi kong uulitin to. Hindi po tayo naglalaban. Hindi po tayo lumalaban sa gobyerno. Ganyan mga sagutan ni Auntie Claire. May patono. Ang atin lamang po ay malaman sana natin kung ano na po ang nangyayaring plano doon sa flood control. Baka naman, dahil kailangan din po nating malaman kung ano nang nangyayari kasi malapit na naman ang tag-ulan. Ay! Di ba? Oh. Ang barato. Malapit na. Lagi kong sa mga ibang vlog, di ba, naririnig nyo na sinasabi ko, ayan na naman. Pansin nyo ba, wala nang ibang ginawa itong administrasyon na to, kundi mas marami. Siguro may ginagawa sila, pero hindi ho natin na pagkakakitaan. Ang sa atin lang, mga sir, tag-ulan na naman malapit na. Baka naman pag isisi na naman ninyo sa Duterte. Kaya kasi po, ito sample lang, hindi naman totoo. Kaya hindi namin nagagampanan yung mga tungkulin kasi nga, dahil lagi pong umaatake ang mga Duterte. Kasi yung mga Duterte, imbis kami ho nagtatrabaho ng maayos pero ginugulo po kami ng mga Duterte. Kaya nakatuon na lang po ang oras at panahon namin para sa Duterte. Ito example lang, hindi naman yung totoo. Yun nga mga sir, pero may pinupunto ang sinasabi ko. Kapag ganito na ang panahon, kailangan ho na paghahandaan na ho natin yung mga hindi na pwedeng mangyari. Hindi natin pwedeng idahilan sa ibang bansa binabaha din. Oo naman. Anong gustong gawin na lang natin dito? Total, binabaha naman sa ibang bansa. Ayaan na lang natin dito. Wag na tayo mag-project. Ayaw ba nating isipin sa ibang bansa binabaha pero dito pag nagbagyo hindi binabaha o kaya katamtaman ng gambewang lang? Diba? Sana po may ginagawa ang ating pamahalaan. Kapag tinatanong natin ito, hindi ibig sabihin lumalaban. Gusto lang ho namin may makita naman tayo, Auntie Claire. Eto, dikit na naman sa bilyar. Mabalik tayo dito. Ngayon, nasa bilyar na naman. Yung patubig, yung tubig, yung ano bang tawag dyan? Di, mahal naman talaga. Sa totoo lang. Dapat talaga pag-imbestigahan yan. Pero bakit ngayon nyo lang to naamoy? Dapat inamoy nyo na to nung mga dati pang panahon. Di ba? Bakit? Ngayon si Pulong, ano nang ginagawa nila kay Sir? Di ba? Hinahanapan din. Lahat po. Hanggat maaaring may makikita sila sa Duterte o kukonekta sa Duterte, aatakihin po nila. Sir, magtrabaho naman po tayo. Kayo po ang mga iniluklok dyan sa mga pwesto ninyo para po sa Pilipinas. Hindi para sa Duterte. Hindi para pabagsakin ang mga Duterte. Nandiyan kayo para po gampanan ang inyong mga trabaho. Hindi para atakin ang Duterte. Kalahating termino na po, mga sir, mga ma'am, hindi po kami nang aaway. Ang sa amin lang, hindi na tayo katulad ng dati. Na dati kasi, manipulado naman talaga ng ibang mga mainstream. Pero kasi ngayon meron ng social media na hindi nila kayang mapigilan. Nasisisi pa sa fake news. May fake news. Ay, fake news ang mga vlogger, ay. Dili man fake news. Yung iba siguro, yung iba nga kunwari maka Duterte tapos gagawa sila ng mga pangkontra na peke tapos isisisi sa Duterte. Ay, fake news. Kayo ha. Yung iba sumasabay lang sa trend, di ba? Dito muna tayo mga kapatid. Sir, kayo na ulit. Ayun, nagalit siguro ito Malacanang. Ayan na. Ito, papaimbestigahan ang prime water, mga kabida. Paimbestigahan kita, sa kabila ka pumupunta. Kaya yun, bumuelta po itong si Yuse Castro dito sa statement po ni VP Sara. Ang sabi ho ni Claire Castro Macabida, ayon po dito sa balita ng Global Daily Mirror, okay, Presidential Communications Officer, Undersecretary and Palace Press Officer, Attorney Claire Castro fired back
at Vice President Sara Duterte after she claimed that the investigation on the water services of the Villar-owned Prime Water Infrastructure Wala, di ba pansin nyo? Wala na tayong ibang makikitang ire-report ni Auntie Claire. Wala na. Puro na lang may koneksyon sa Duterte. Wala na. Yung mga tulay, yung mga project na dapat ituloy sa panahon po ni Tatay Digong at inabutan ng panahon ng administrasyon na ito, ano na po ang balita? Pag ganun ba, kumukontra na kami sa gobyerno? Ako, hindi ako kumukontra sa gobyerno. Nagtatanong lamang po, mga sir, ano na nga bang nangyari? Yung LRT ba o MRT, yung papuntang Bulacan, kamusta naman? Hindi ko sinisisi sa gobyerno. Nagtatanong lang, kamusta na yung patungkol doon? Yung papuntang Cavite, meron ding LRT ata o MRT, ewan ko kung anong tawag doon. Kamusta na rin yun? At marami pang ibang pwedeng gawin. Alam mo kasi, nung panahon po ni Tatay Digong, nagkaroon po ng pandemic tayo. Uulitin ko na naman to, nasa loob tayo ng ating mga balay at hindi na natin alam kung anong nangyayari sa paligid. Hindi rin ipinapakita ito ng mga bias media. Paglabas ko nung pumunta ako ng Baclaran, ang ganda ng tulay. Natapos din yung north to south na dating babiyahiin mo ng 12 hours o 10 hours, magiging 4 na oras na lang. Something like that. Wala na bang mga ganun na pwedeng gawin ng ating gobyerno? Naaalala nyo yung mga unang panahon, mga sir at mga ma'am natin, yung mga elder natin dyan. Naaalala nyo yung Luzon? Kasi sa La Union po kami, pag nagbabiyahe kami doon, sa bagay, nung La Union, pagbaba ko galing bus, no, pag ganun mo doon, merong release ng tren. May release ng tren. Iniisip ko, wow, meron pala dating ganito. Hanggang Manila daw yun. Correct me if I'm wrong, ha. Chismis lang, hindi natin alam. Ewan ko kung panahon pa ng dating Marcos yun. Bakit hindi yun buhayin ng administrasyon ngayon? Hindi ko rin sinisisi sa administrasyon ngayon yun, Sa akin lamang po, sana may mga proyekto tayong nakikita at napapabilib tayo ng administrasyon ngayon. Yun lang po, mga sir. Mamahalin kayo ng tao sa nakikitang may mga project kayong nagagawa. Hindi sa puro pag-atake sa Duterte, masama na naman ang Duterte. May mga gunggong na naman na naniniwalang masama ang Duterte. Putik niyan, puntahan nyo ang Davao City nang malaman ninyo kung gaano kaganda dito. Ay apo awanan. Gusto sanang pangarap ng mga Duterte na mangyari sana sa buong Pilipinas ang pag-unlad, hindi lang Davao City. Tapos ngayon pati Davao City sinisiraan ba? Dili kayo ganyan. Okay mga kapatid, tuloy natin, no? The corporation is allegedly due to politics. Politically motivated daw, Tama. no? Okay? Ang sabi po dito ni Jose Castro, we cannot expect any nice words from the Vice President in favor of the... Ganon din. Wala rin kaming aasahang mga sumusuporta kami sa Duterte na nakakakita kami ng mga magagandang nagagawa ng Duterte. Wala rin kaming aasahan kay Auntie Claire na magandang papuri para sa mga Duterte. Walang ginawa yan kundi masama ang Duterte. Auntie Claire, napaka-the best mo. Ikaw na. Baka sabihin na naman, galit ha. Hindi tayo galit kay Auntie Claire. Piruin mo sinabi ni Pangulong BP Sara, magpinsan si Claire at saka si Castro. Hindi na sila magpinsan. Putik yan. Hindi, tawang-tawa lang talaga ako doon. Kasi akala niya magpinsan sa dugo. Sinasabi niyan, ang ibig sabihin ni BP Sara, di ba, pinsan kayo sa utak. Depende na lang, bahala na kayo sa utak. O magkaparehas ba sila ng utak o magpinsan. Kumbaga, idiomatic expression. Yan lang, nauulit ko lang. Tsaka, o kaya, anong tawag doon? Sarcasm. Sarcasm! Apo. Kumbaga, parang pangungutya na magpinsan. Hindi naman kami magpinsan.
Takti! Attorney yan, men! Pag ganito ba, lumalaban na ulit ako sa gobyerno? Hindi, di ba? May nakikita tayong mali base sa ating sariling opinion lamang po. Ma'am, patingin naman kami ng mga magagandang nagagawa ng administrasyon ngayon. Yun lamang po. Pengi naman po kami, imbis na masaktan kayo dyan o gumawa kayo ng pag-atake sa mga Duterte, gampanan na lang yung trabaho. Kasi kung ano ang nakikita ng mga tao, mamahalin naman ng gobyerno kung may ginagawa. Oh my God, we're back again.